So yun, hello, what's up mga boss? So yan, welcome back sa ating channel muli, July Ems at last ito. So, nakikita yung project natin sa likod. Ayan, ngayon na yung araw na ite-turn over natin to kay Boss John Paul. So actually, alam nyo, maraming bagay na nangyari dito. And then syempre, itutur ko kayo mga bossing dito sa loob nating ginawa na finish na bahay. And then ipapakita ko sa inyo yung mga ginamit namin sa mga interior design, sa architectural, yung mga materyales, kung magkano yung inabot ng price ng bahay na to at kung ilang square meter to mga boss. So tara na mga boss. So yun mga bossing, ito na nga yung ginawa natin. Natapos na project dito sa Muntinlupa. So napakaraming mga bagay na nangyari dito sa ating Muntinlupa project. Pero syempre bago ang lahat mga bossing, nais muna natin magpasalamat sa taas, sa Ama. So sa patuloy na pagbibigay sa atin ng mga project. At syempre salamat din kay Boss John Paul. Ayan, sa pagtitiwala at binigay niya sa atin itong project na to. Pinagkatiwala niya yung bahay dyan, bahay niya sa atin. And then salamat din dun sa team ng July Ems. Syempre kung hindi dahil sa team ng July Ems, hindi mabubuo itong bahay na to. So tara mga bossing. So bali itong bahay na nakikita nyo, yan. Ito ay 150 square meter yung lot area nito. And then itong kabuuan naman ng bahay na nakikita ninyo, ito is around 130 square meter mga bossing. At syempre kung magkano yung nagastos dito sa bahay na to, sa dulo ng video natin sasabihin yan mga bossing. And then ito yan makikita ninyo. So itong harapan ng bahay, so ito bare finish pa siya, no? Hindi pa namin na finish yan, siguro tupalo na lang. And then sa garahe natin, ito pag bungad sa atin ng bahay, yan makikita niyo meron tayong gate na made out of tubular GI. And then meron tayong nilagay dyan ng mga planks. Yung planks natin dyan is garner board. So marami kayong pwedeng pagpilian ng mga ganyang mga planks. So pwede kayong humanap ng Sierra board. And then meron din tayong mga WPC, mga PVC na planks. So try nyo lang mag-research ng mga materyales bago kayo magpagawa ng mga ganitong design. Marami kayong pwedeng pagpilian. And then makikita ninyo, yung bubong natin is 3 layer. So meron tayong ayan yung sa garahe natin. And then meron tayong 2 layers pa ng bubong dito. Streamline lang to. And then yung harapan niyan, so yan makikita niyo meron tayong cladding na tiles doon sa may parting gitna. Ayan yung ating accent. And then may mga ano tayo dyan, canopy. Ayan, so tara pasukin natin mga bossing. And then dito naman, itong yung part na to, bare pa lang din siya. Ayan. So bali, tupalo na lang, sa susunod na lang ulit namin babalikan itong mga natirang tiling works. Pero yung contract namin ni boss is tapos na. Okay na. And then, mga bossing, ito, pagpasok nyo dito, meron tayo ditong isang step. Ayan. So itong step na to, makikita ninyo, ito ay homogeneous tiles. So ibig sabihin ng homogeneous tiles na ginamit natin, ito ay tiles na pag nabungi yan, ibig sabihin iisa lang ang kulay. Hindi katulad ng ibang mga tiles na pag natanggal yung coated, lumalabas na yung base niya, minsan kulay brown, gray, puti. Ito ay homogeneous tiles. Mabungi man yan, iisa ng kulay. So nakikita ninyo mga bossing, naka-bullnose siya ang kintab. Ayan, 30 by 60. Yan. Ito yung mga pang outdoor natin, especially magandang gamitin to sa mga outdoor na stair. Tapos sa mga hallway, basta maganda siyang pang design sa exterior, sa mga hagdanan. Ayan. Yan. So ito naman mga bossing, syempre ito yung service entrance gate natin. So made out of tubular pa rin, and then meron pa rin tayong mga planks na gawa sa garner, no? And then ito ay ano na siya mga boss, finish na. Kumbaga ikakabit nyo na lang siya, and then pwede nyo siyang i-retouch ng ibang kulay, pwede nyo lagyan ng top coat. And then ito, pagbungad natin dito, nandito yung ating main door. So yung main door natin is 1 meter yung lapad na nilagay natin dito, at meron tayong ginamit na mahogany wood. At saka yung ating pinto ay mahogany din. So yun mga bossing, so makikwento ko lang mga boss. So bago sana i-turn over to kay Boss John Paul, no? So meron tayong hindi inaasahan, nagkaroon pa tayo ng problema dito. Imagine, finish na lahat yung aming CR, tiles. Nagkaroon kami ng mystery leak. Ito mga bossing, isang isingit ko lang sa video natin, isang lesson learned para sa atin. Kasi alam nyo mga boss, hinahanap namin kung saan nanggagaling yung leak, and then natagpuan ko
dun lang pala siya galing sa shower valve. So kulang sa tape loan. And then, ito yung papakita ko sa inyo mamaya, katatapos ko lang din mag-tiles. And then, ito mga bossing. Ang mali lang namin, nagtiwala kasi ako sa mga gawa namin na kapag mga ground floor sa CR, hindi na kami nagwa-waterproof. So ngayon, ito yung naging problema. So, kaya sabi ko, lesson learned. Sa next project natin mga bossing, kahit ground floor, wag nating kalimutan na i-waterproofing. So hindi natin titipirin. So ganun na yung gagawin namin sa susunod dahil nga sa mga ganitong pangyayari. So dahil although nawala na yung leak, na-solve na yung leak, ang problema dun sa flooring, magkatabi kasi yung CR. So yung tubig, kapag naliligo ka sa shower area, yung tubig ay sumisinip doon sa flooring at siya naman tumatagos doon sa may hamba na kahoy. So yun yung naging problema namin. And then ang ginawa namin, winaterproof namin, and then nag-leak test kami ng 1 week, binabad sa tubig, at hopefully nawala na yung leak, at yun, natapos na rin yung problema. Yun yung struggle na nangyari dito. So ayun na nga, ipapasa na lang natin yung project natin, nagkaroon pa ng problema. Pero okay na naman mga bossing. Tapos dito nga pala mga boss, itong garahe na to, mapapansin ninyo, meron tayo ditong dirty kitchen. Ang ginamit natin nga palang tiles dyan is 60 by 120 dun sa ating pinaka floor ng tiles, pati dun sa ating fascia, and then dun sa walling naman, sa backsplash natin is 30 by 60 ceramic tiles. Yung sa floor natin, porcelain tile siya mga bossing, no? And then, ito, yung sa ceiling naman natin dito, ay meron tayong ginamit dito na PVC panel ceiling. Okay, so ang kagandahan dito sa mga PVC na to, hindi na natin kailangan magpintura, at the same time napakabilis linisin. Kung makapitan ng alikabok, mabilis siyang tanggalin. Punasan nyo lang na mabuti, tanggal na yung dumi. And then ang kagandahan dito, mabilis siyang i-install at napakagandang tingnan. Pang high-end mga boss yung design nung ganitong mga PVC, pang luxury house. Okay, yayamanin kung tawagin. And then isa pa, hindi nyo na kailangan maglagay ng sobrang daming framing dito. So dito, every 2 feet, okay na mga bossing. And then kagandahan yan mga bossing, wala kayong makikita na mga blind rivet, screw, or anuman na rimatche. Talagang pure PVC ceiling lang, panel yung makikita ninyo, at saka yung ating mga molding sa gilid. Okay? Ayan mga bossing. And then yung kitchen nga pala natin dito, ito meron tayo ditong mounted sink stainless. Ayan, nakapatong lang siya, request ng may-ari ito mga bossing. And then to, may mga gamit pa tayo dyan, hindi natin iuwi yan kasi sa may-ari yung materialis nito. Okay? And then dito naman, meron tayo ditong setback sa harapan. 1.5 meters. So para sa galawan. Ayan. So nilagyan na lang natin to ng flooring. And then dito sa gilid niya, may makikita pa rin tayong setback. Ayan. So maganda yung may setback na ganito. Ang kagandahan, pag may setback yung bahay natin, nalalagyan natin ng design na maganda yung bahay natin. At isa pa, meron tayong ventilation. Okay? So kung yung katabi niya, mag-firewall man dyan, yung mga bintana natin is hindi maaapektuhan. Yan yung kagandahan ng may setback. Okay? Kaya sa magpapagawa ng mga bahay, kinakailangan palaging may mga setback. Required na pati yan ngayon sa atin kada gagawa ng bahay. Yan, okay? So pasukin naman natin itong loob. And then ito nga pala mga bossing, bali yung ating lock dito sa ating main door ay gumamit tayo ng smart lock. So Mumin, napakaganda nung ating smart lock na to. So meron siyang camera mga bossing sa loob. So kaya kitang-kita nyo yung mga tao sa labas kung sinong papasok. Ayan o, tingnan natin. So pipindutin nyo lang yan. Ayan. So gagana na yung camera. Yun mga bossing, kita nyo ba yung camera? Ayan. So yun yung camera niya. Kita nyo yung tao sa labas. At ang kagandahan pa dito mga bossing, hindi mo mabubuksan to sa labas kung wala kang password or fingerprint. And then meron din siyang alarm. Ayan no, napakaganda. At ang kagandahan pa nito, napakarami niyang lock. Meron siyang ayan, mga deadbolt. Apat na peraso yung deadbolt niya, kaya naman na siguradong ayan, safety tayo dito. Ayan. So, bali dito nyo lang sa loob ma-access yung mga deadbolt na to. Hindi nyo siya ma-access sa labas. Yan. Kagandahan niya. And then, eto mga bossing, pagpasok natin dito sa ating living area, ang sasalubong sa atin ay itong ating
tiles na 60 by 120, marble design, porcelain din ito. Okay mga bossing, napakaganda ng ating tiles na yan. At ang latag natin na ginawa dyan is running band, 1/3. Kasi nga, para maitago natin yung ibang siruho, kasi itong bahay na to mga bossing, hindi to eskwalado. So parang tabas kalamay itong buong lote, so yung bahay natin ay sumunod din dun sa korte ng lote natin. Okay? And then dito naman, sa ating living area, no? So may makikita tayo ditong TV console. Ayan, so meron niyang ilaw mga bossing sa likod. Pag binuksan natin, ayan, so meron siyang ilaw sa likod. And then meron tayong fluted panel na ginamit. Pang interior lang yan mga bossing. And then ito naman, yung TV console natin, ginamitan natin to ng PETG high gloss na mga board. Okay, mga finish na yan mga bossing. Oh. Yan yung mga uso nga yung mga board. So marami tayong pwedeng pagpilian about dun sa ating paggagawa ng mga modular cabinet natin. Mga TV console, vanity, closet. Marami tayong pwedeng pagpilian. Mag-research lang din kayo. Okay, and then dito sa part na to makikita nyo meron tayong cove ceiling design. Okay, pindutin natin yung ilaw para makita ninyo yung ating cove ceiling. Ayan. Ayan. So iba-ibang ilaw yan. Ang ginamit natin dyan is original RGB. Kung gusto nyo mag-order ng ilaw na to, message nyo lang ako sa ating FB page, YouTube channel. And then ito mga bossing, medyo may kamahalan nga lang yan kasi hindi napupundi yung RGB natin at wala kayong mabibili niyan sa Lazada. So kung gusto nyo makabili ng ganyan mga original RGB strip light, doon lang talaga kayo sa mga legit seller at yung mga tindahan talaga, yung mga store. Wala niyan sa mga Lazada. Okay, and then meron nga rin pala tayo ditong pin light, tricolor. Warm white, fluorescent, and then yung ating daylight. Yan, bali tatlo yung kulay. 4 na sulok yung ating pin light. And then meron tayo ditong center light na, ayan, daming ilaw. Around 2, 4, 6, 8, 10, 12 pieces na ilaw. Okay? And then dito naman, sa gawin na to, meron ditong bar counter. Ayan, makikita nyo yung ating kitchen sa loob. So yung ating dirty kitchen sa labas, and then meron tayong kitchen sa loob. So bali yung kitchen natin, gumamit tayo dito sa ating mga countertop ng mga granite. Ito ay Black Galaxy. Ayan, then nakakanto mesa yung installation natin yan. And then meron siyang 45 degree na bull nose. Okay? Hasa lang siya, 45 degree. And then, ito, meron din tayong cooktop, built-in na kalan. Tapos, yung ating sink na stainless, undermount na rin. Yan, nakikita nyo, nasa ilalim siya. Ayan. And then, may makikita kayong cabinet dito sa baba at dun sa taas. Itong cabinet natin, mga bossing, is made out of aluminum. Ayan. So alam nyo mga bossing, pagdating kasi sa mga kitchen part na cabinet, syempre, lagi nating naiisip na babasa, nabubulok, inaanay. So kaya naman, naglabasa na itong napakaraming klase ng mga materyales na ginagamit dito sa kitchen. Andyan na yung ating mga aluminum panel, PVC, pwede rin tayong gumamit ng mga acrylic board, napakarami mga boss. Yan, mag-research lang kayo about sa mga materyales. Ito nga lang, medyo pricey. Ayan. So yung tatanungin nyo, yung price nito, medyo pricey lang. Pero, kagandahan nito, ayan, napakagandang tingnan. Simple lang, no? Napaka-elegant. And then, sa backsplash naman natin, makikita nyo mga boss, meron tayong tiles na ginamit na 10 by 30 ceramic tiles. Marble design din. Ayan. So nakikita nyo, ayan. Bali uniform, yung naging design ng ating marble design dyan, no? Talagang hinanapan natin ng pattern yan, mga bossing. And then yung sa mga lock naman natin, ito sa mga nagtatanong, ang ginamit namin sa aming lever set, mga box set is Yale. Ito, yung lever set natin is mga Yale. And then itong ating deadbolt ay Henry, yung tatak. Okay? So yan. And then tumungo naman tayo dito sa mga kwarto. So bali meron ditong 2 rooms. Ayan, ng mga bata. And then yung tiles na ginamit nga pala natin dito is 20 by 120 plank tiles. Porcelain din siya mga bossing. Yan, color pink. And then to may ongoing na ginagawang cabinet dito. Ayan, napakasimple lang ng kwarto. Doon sa kabila, may kwarto din. Ayan, may gamit ng
gumagawa ng cabinet. And then yung makikita niyo naman dito, hallway. Bali itong hallway natin, ayan, ginamitan din natin yung ceiling ng PVC panel. Ayan yung ating mga ilaw. Okay? Tricolor din yung mga ilaw natin dito. Ayan, napakasimple lang. Pagkatapos naman, tutumbukin natin yung ating common na CR. CR ng mga bata, na mga bisita. And then pagpasok ninyo, ginamitan nga pala natin to mga boss ng kahoy na hamba. And then pinto, kahoy din. Kasi itong part na to is water closet, hindi naman ito nababasa. Itong area na to, madalang na madalang. And then, protected naman pati yung ating pinto, nung ating varnish. Naka-natural varnish yan mga bossing. And then yan, meron tayong doorknob na walang susi. And then makikita ninyo yung ating lavatory. And then meron siyang cabinet dyan. Ayan. And then meron din tayong cabinet dito at salamin. Tapos may ilaw na rin yan mga bossing. Saksak natin. Ayun. And then yung ating water closet. And then ito nga pala mga boss yung tinails ko kanina. Ayan. Ito yung nagkaroon kami ng problema. Pero awa ng Diyos mga bossing, okay na. Ayan, igagrout na lang niya. Bali may iwan naman dito si Ricky. Siya yung magtatapos ng ibang mga grouting, ibang mga retouching na pwedeng i-retouch, mga grout na pwedeng i-grout. And then ito nga pala makikita niyo, meron tayong shower dun sa ating shower area. Okay, makikita nyo, pilipit din yung ating CR, di ba? Hindi siya eskwalado kasi nga sumunod sa lote. Ayan yung ating CR, and then meron tayong heater para doon sa ating shower. And then yung ginamit natin na tiles dito is 60 by 60 marble design porcelain tiles din. And then may accent naman siya na 60 by 120 doon sa may shower area niya. Ayan mga bossing. And then sa flooring naman natin, gumamit naman tayo ng 30 by 60 porcelain tiles din. So ayan. And then dako naman tayo dito sa kabilang kwarto, master bedroom. Bali sa master bedroom natin, ito makikita ninyo, meron din tayo ditong planks tiles na ginamit. Kagaya nung mga kwartos, 20 by 120 na plank porcelain tiles. And then dito may makikita kayo ditong TV console din. So the same nung nasa living area natin, meron tayong ilaw sa likod. Ayan, and then meron tayong ginamit dito na ayan, laminated marble design. Ayan, bali yung ginamit natin dito, yung ginamit dyan nung gumagawa ng cabinet is yung PETG, yung PETG na board, 18mm, high gloss. Ayan mga bossing. Pati yung cabinet, ayan. Then dito, yung master naman na CR, yan, dito nga pala nagkaroon yung leak namin, no? Dito lumalabas yung mystery leak na hindi ko maintindihan talaga kung saan nanggagaling. Yung pala, doon lang pala sa may kulang na tape loan. Okay, and then ito naman bubungad sa atin yung ating napakagandang lavatory. Ito ay synthetic. For sure, ito ay made out of fiberglass and plastic. High quality plastic. Yan, meron din tayong salamin, bilog. At yun, kita natin yung ating sarili. Water closet. Yung tiles na ginamit natin sa walling dito, marble design din, na 60 by 120. Actually, dito talaga ako nahirapan ng todo sa pagkakabit ng tiles na to dahil nga medyo mabigat. Malaki, yan. 60 by 120 porcelain tiles. Ayan, may niche tayo. And then, meron din tayong accent dun sa shower area na plank style. 20 by 120 pa rin na plank tiles. Okay? And then, meron tayo dyan. Kompleto na accessories natin. Shower, heater, may BD, meron tayong tissue holder, lagay ng towel, may niche. Ano pa ba? Ang bali, yung shower enclosure na lang ang kulang dito mga bossing. And then yung ginamit natin na tiles dito sa flooring natin, the same as sa kabilang tiles, 30 by 60 porcelain tiles. Ayan mga bossing. Napakaganda ng cabinet na to. Okay? Talagang pang high-end, pang luxury. Yayamanin talaga. Ito mga bossing, kita nyo, meron din tayong cove ceiling. And then ginamitan natin ng PVC panel pa rin yung design sa gitna. And then bali yung mga nakikita yung cove na yan, ginamitan lang natin yan ng gypsum board. And then gumamit tayo ng mga metal paring para sa ating mga framing. So yan yun. Ayan yung ating napakasimpleng ginawang bahay dito sa Muntinlupa.
project natin na talagang yan. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay mula umpisa hanggang sa matapos itong project na to. At bali sa outside ceiling nga pala natin mga bossing, gumamit tayo dyan ng metal spandrel na wood design. At sa mga gusto naman po mag-inquire sa house renovation, house makeover, ceiling works, styling works, painting works, new layout, at kung ano pa po basta related sa construction, mag-message lamang po kayo dito sa aming FB page. And then pwede rin po kayo mag-leave ng comment dito po sa ating YouTube channel at pwede nyo rin po akong tawagan sa numerong ito. So maraming salamat po sa panonood.